Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong mapagpalayang araw muli at tayo po ay nagre-revisa ng mga pangyayari po sa ating bansa. Nandito po tayo sa pinaka-dramatic na yugto ng ating pong demokrasya. Kung ito po ay para pong humuhalag po sa ating pong mga kamay, ay ating po itong masasawata at ating pong tulong-tulong, pagtutulungan iligtas ang ating bansa sapagkat mukhang masyado na pong nasisira ang kultura ng mga Pilipino. At ating pong niripasong mabuti kung bakit. At lalo pong niripaso po natin ultimo yung pagbisita bilang isang resources speaker o pagtugon sa summon ng Quadcom itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duwag Bastos Duterte. Siya po ay muli nagpakita na siya ay isang Duterte at hindi na po mababago ito. Hindi na po mababago yan. Marami siguro mga Pilipino ang nagkakaroon ng inspirasyon na maging Duterte. Yan ang dahilan kung bakit meron po tayo mga tagapagtanggol ni Duterte hanggang ngayon. Hindi nila naisip na ayaw nila sigurong magkaroon ng halimbawa ang kanilang anak ng ganito kabastos na tao na sasabihin niya, ganito talaga ako, bastos ako. Walang hiya ako kahit na sino ang kaharap ko. Ganito talaga ako eh. Ganyan po kababoy ang pagkatao nitong Dabawenyo. Hindi po Pilipino to. Dabawenyo. Itong si Duterte. Wala na po tayo nakitang puntos upang ipagtanggol natin itong si Duterte. I see no reason why he is being defended by any Filipino, na kahit na sinong matinong Pilipino, mali na ididepende o ipagtatanggol o maninindigan sa tabi ni Duterte. Una, siya po'y walang paggalang sa batas. Binababoy niya ang ating pong saligang batas. Siya po ay traidor sa bansa. Sa ibang bansa, sa buong mundo, ang tawag dyan ay treason. Pag-traidor sa iyong sariling bansa, yung bang sabihin mong hindi bali na maging probinsya tayo ng China, hindi pwedeng biro yan. Para mo sinabi na bibiruin mo lamang na ipapairam ko ang asawa ko kay Xi Jinping. Hindi po pwedeng ganyan klaseng biro. There are bad jokes and there are good jokes. Duterte is incapable even of telling a good joke. Pero kinakampihan ng mga Pilipino, ang deprensya po, hindi na si Duterte. Ang may deprensya ay mga Pilipino. Hanggang ngayon, meron mga vloggers, kakampi at pinagtatanggol to si Duterte, nasa kanya lahat ng kasamaan ng isang tao. Ano yan? Ito po ay nilathala po natin dito po sa ating aklat, A Country Run Like Hell. Ay isang bansang pinapatakbo parang impyerno. Ako po ang author niyan. Ito pong demonyo na cover, alam niyo na kung sino po yan, demonyo po yan. Ito po yung nag-aanyaya sa atin na magpunta sa impyerno. At hindi bale, sa likod naman po niyan ay mayroong isang lalaki, author po niya na parang malaanghel naman kung titignan mo na matagal. Basta siya hindi lamang puyat. Ako po yan. Mga kaibigan, tayo po ay naninindigan na dapat kung ano ang tama panindigan po natin. Hindi tama ang magpapatay. Hindi tama na aminin niya sa Senado na hindi ako nagbabayad ng mga pulis para pumatay. Tungkulin nila ang pumatay. Mali po yan. Matino tayong tao, pinapayagan natin at tatahimik tayo, tahimik tayo bilang Pilipino. Hindi po nararapat yan. Dapat umangal tayo. Dapat matuto tayong umangal, manindigan para sa ating pong pamilya. Kung gagayahin po niyan,
ng ating pong mga anak. Gusto ba natin yan? Yang murahin si Santo Papa ng mga Katoliko. Kaya po tawag dyan ay Santo kasi yan po ang pinakabanal na pari sa buong mundo ng mga Katoliko. Ako po ay Muslim. Ginagalang po natin lahat ng relihiyon. Maliban lamang sa relihiyon ng demonyo, pareho ng Kingdom of Jesus Christ. Ipagpatawad ninyo kayo mga nabulagan ni Kibuloy. Hindi ako maaring magbulag-bulagan sabihin, tama kayo, mali kayo, baboy ang inyong sinasabing anak ng Diyos. Paano nagkaanak ang Diyos dyan? Ang Diyos, kaya po siya tawag ay Diyos. Hindi niya kinakailangan ng partner. Hindi niya kinakailangan ng anak. Wala po siyang nanay. Wala siyang tatay. Siya ay Diyos. Walang kapantay. Kung may Diyos yan, kung may nanay yan, di pareho lamang po natin yan. Hindi natin kapareho, kaya nga yan ay Diyos eh. At mali na sabihin ng kahit na sinong tao na ang Diyos ay stupido. Ang nagsabi niyan si Duterte. At kayo na nananalangin sa inyong Diyos, kahit na sinong inyong Diyos. Tumatahimik kayo, sabing stupido ang inyong Diyos. Alam po ninyo, yung pagiging tahimik sa gitna ng malawakang kasalanan ay pagbibigay ng bendisyon. Paano sinasabi nyo? Tama ka, Bok, tama ka, Dodong, Dudong. Dudunggo, digong nyo. Tama ka. Napakasama po niyan. Hindi pwede natin sabihin tama yan. Kinahihiyan natin yan. Ang ating kultura ay kultura dapat ng tao. Hindi ng kultura ng Pilipino. Ang kultura ng Pilipino sirang-sira na. Pinapalakpakan ang demonyo. Sabing peke si Jesus Christ. Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ ang tawag ay Kristiyano. Walang umangal. Pinabayaan nila. Pinapalakpakan pa si Duterte. Sabi niyang, kung Diyos yan, bakit niya pinayagan na siya ay masalvage, matorture, nakakawalang bilib. Ano ibig sabihin niyan? Hindi ka panipaniwala na Diyos si Jesus Christ. Ang ating pong pananaw dyan, lahat ng relihiyon na makakapagpabuti sa tao ay tamang relihiyon. Kung ikaw ay nagiging mabuti, nagiging tao ka, at hindi ka Pilipino, mga kaibigan, ikaw ay matino. Ang Pilipino wala nang katinuan. Sapagkat hanggang ngayon, meron mga nagtatanggol sa isang nagmumura sa Diyos, meron nagtatanggol sa nagpapatay ng maraming Pilipino, may nagtatanggol na Muslim, diyan po sa nagpabomba ng Muslim city, the only Muslim city in the Philippines. May diferensya po talaga ang ating pong kultura. At habang nakikita ko na mayroong mga panelo, nakikita ko mayroong mga vlogger na rinig ko, may mga vlogger na nagtatanggol pa kay Duterte at para po sinasabing, tama yan. Inambaan niya si Dilima ng suntok. Akalain mo ninyo, may nagko-comment, biro lamang yan. Paano naging biro yan? Babae. Presidente ka, lalaki ka, amba mo ng suntok ang babae. Hindi ko sasabihin kayo ay bakla, sapagkat hindi po ako against sa mga bakla. Hindi ko po kalaban ng mga bakla. Mga bakla ay normal na bakla. Kaya lamang, ayoko yung ginagawa silang parang babae, ayoko yung parehong bibigyan sila ng batas ni Robin Padilla na pwede mag-asawa, lalaki sa lalaki ay isa ay bakla. Naninindigan po tayo, mali yan, ayaw ko yan. Ngayon, kung gusto niyo yan, sige, magpakasal kayo sa lalaki. Tingnan niyo pag naka-lips to lips niyo, bad breath na hindi nagkaahit, bungi pa. Di bahala kayo, yan ang gusto ninyo. Maging asawa ninyo, lalaki rin. Hindi ko po pinaninindigan niya at hindi po tayo tatahimik. Alam po ninyo, ang sabi nga ng Amerikano, hindi naman po tayo pro-American. Ang sabi nga ng Amerikano, pag ikaw ay nananahimik habang ang iyong batas ay tinatampalasan, ikaw ay nananahimik
habang ang iyong bayan ay ninanakawan. Ikaw na nahimik habang ang iyong mga kababayan inaapi, tinatapak-tapakan. Abay, dapat lamang na maging kaawa-awa, dapat lamang na ikaw ay matulad sa mga inaapi, ikaw ay mapapabiktima sa mga pinapatay. Hindi po natin gusto yan. Ayaw natin yan. Kaya po tayo naninindigan. Ngayon, yung mga bumapatikos po sa atin, hindi ko po inintindihan. Bumatikos kayo sapagkat yan ang inyong katapangan. Habang merong isang tao naninindigan laban sa kasamaan at ang inyong issue lamang ay wala na yan, matanda lang yan, matanda na yan. At yung kanyang libro, pinagbibili niya lamang yan. Hindi po issue yan. Hindi po tayo nagbibenta ng libro para lamang magkapagbenta. Kaya po natin gustong kumalat itong ating libro. Nandito mga ebidensya ng kasamaan ni Duterte. Andito ang affidavit ni Arturo Las Cañas na siya pong pumatay sa isang broadcaster. Nandito po yung dahilan kung bakit binomba ang Marawi upang sa ganun ang mga Muslim, mga kaibigan, ay malaman nila kung anong nangyari sa Marawi City, kung paano ito nabomba at kung paano ito tinampalasan ng isang tao na ang pangalan po ay Rodrigo Roa Gonggong Duterte. Nandito po yan, pinaninindigan po natin. Dapat, kung mali, ay ating pong panindigan na yan ay mali, labanan po natin. Hindi lalabanan ninyo yung taong nagsasabing mali yan. Mali na sabihin ng isang tao, alkalde pa naman, nakakahiya sa buong mundo. Sabihin niya, habang tinitignan niya yung hubad na missionary si Jacqueline, yung Australiana. Abay, tinitignan niya habang ito'y nakahubad, patay, sa morgue, sa harapan ng mga reporter ng Davao. Sabi niya, napakaganda naman nito, puti-puti. Sana, pinagpilahan ito ng mga preso. Sana nauna, mayor. Abay, pinalakpakan ng mga Pilipino, pinalakpakan na nagtawanan, at yung mga barako matatapang, abay, nagpalakpakan din. Masama na po itong ating pong kultura. Kaya po, yan pong pagbisita niya dyan sa Quadcom, maraming umasa. Ang sabi nila, kung nabastos niya ang Senate, yung Senado, kayang-kaya niya yan sapagkat nandiyan sila Bato de la Rosa, yung kanyang sanggano na police chief, naging senador, yung kanyang atsoy na si Bongo na ginawa niyang bilyoner sa mga kontrata ng Davao Development Park, ay nandyan, ginawa niyang senador. Yung artista na kabarkada niya, si Robin Padilla, haram na Muslim, ginawa niya senador. Yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan na pareho ni Jingo Estrada, napawalan sa kulungan. Kakampi niya po lahat yan. Isa lamang ang matinong nakita ko ron na senador, si Senator Risa Hontiveros. Ultimo yung mga babae dyan na senadora, walang pakialam. Bakit? Talagang ganyan ang kultura nila . Nancy Binay, Cynthia Villar, Lauren Legarda, si Grace Poe, lahat po, abay, kumakampi o nananahimik. Pag kayo'y tahimik habang binababoy ang Senado, ibig sabihin yan, kampi kayo sa bumababoy. Ibig sabihin yan, pati kayo ay nararapat na matahalintulad sa inyong mambababoy na dating Pangulo. Ang pangalan ay Rodrigo Duwag Duterte. Hindi po natin nai-enjoy itong pagsabi na yan, pero kinakailangan po mapantayan natin ng konti yung kanyang kabangisan
sapagkat masyado nang pong api itong ating bansa. Nangaapi na ng Pilipino, napakaraming pinapatay, napakaraming tao minura, ultimo si Barack Obama, Pope minura. Tumatahimik tayo at kumakampi pa ang Pilipino, pumapalakpak pa. Napapanood ko yung kanyang mga speeches. Nako, palakpakan ng hindi normal na mga tao. Ang tawag sa kanila ay mga Pilipino. Pumapalakpak sa masama, kumakampi, mga kaibigan, sa hindi mabuti. Talagang sirang-sira na po ang ating pong lahi. Ibinoboto mga bugok, ibinoboto mga artista, ibinoboto yung mga taong hindi naman marunong gumawa ng batas, bilang mambabatas, kikembot-kembot lang, budot-budot, Ramon Revilla, Bong Revilla, tapos magnanakaw, at hindi tayo nagagalit, hindi tayo nagdi-demonstrate, hindi tayo umaangal. Ang paggawa ng masama na nalalaman ninyong nangyayari sa inyong paligid ay pinapabayaan ninyo at hindi kayo nagproprotesta, wala pong kwentang kultura yan. Wala pong iba kundi pareho ng nakikita mo ninanakawan ng tao, tahimik ka, ang iyong filosofiya, baka tayong madamay, bayaan mo na. Nakawan niya yan. Merong mag-ina, binaril dyan sa Tarlac, sa Paniki Tarlac. Ang kasalanan ng lalaki, ng batang lalaki, nagpapaputok ng boga, yung pong kawayan na pang bagong taon, puputok-putok. Sinita ng pulis. Yung pulis, ang pinagmamalaki, pulis siya ng iglesia. Abay, babaril niya kanyang tinututukan ng baril. Nung inakap ng nanay, kasunod yung anak ng pulis. Ang sabi ng anak ng pulis, "My father is a policeman." Ang sabi ng nanay na umaakap doon sa babaril niya anak, "I don't care, he. Binaril, mag-ina. At hindi tayo nagsilakbo ng damdamin, hindi tayo nagalit. Abay, marami pang babarilin ang mga pulis pag ganyan. 10,000 nga pinatay. At meron pa nagtatanggol doon sa nag-order ng pagpatay. Anong klase tayo mga Pilipino? Anong klase tayong bansa? Tayo po ay magpupumilit na makarating dyan sa Quadcom upang sa ganon maipresenta ko po yung mga ebidensya nandito po sa libro na ito at atin pong pipilitin na makapagsalita po tayo dyan sa Quadcom habang nandyan si Duterte. At huwag niya akong aambaan. Pag inambaan niya ako, sumusumpa ko sa inyo. Susungangain ko yung kanyang ilong na parang natapakan ng 17 baka. Mga kaibigan, yan po ang sumpa po natin sa inyo. Pag tayo po'y aambaan, susungangain ko yan. Sabi na ninyo, napakarami niyang bodyguard at napakaraming DDS sa labas. Hindi bali na. Maparamdam ko lamang ng Pilipino ay marunong manindigan. Yan po ang ating paninindigan. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.